Okay, magandang gabi po. Late na naman po ako. Opo, late po kasi dating problema, brown out maghapon. Kababalik lang, tapos nawala uli. Ngayon, bumalik na. Sana naman ay tuloy-tuloy na. Kaya, madaliin ko po para habang baka biglang mawala eh. So, gusto kong pag-usapan po natin ngayon yung ikinikilos ni BP Sara. Yung mga kilos niya, mula nung makilala natin siya, mula nung makilala ko siya, nang maging vice president siya, doon natin siya nakilala. Kasi iba naman yung doon sa Davao, ang nakakakilala sa kanya, yung mga taga Davao. Ngayon, tuwing may alingas-ngas, yung mga kinikilos po niya ay hindi angkop sa isang mataas na opisyal. Napakataas na opisyal po itong si BP Sara. Pangalawang Pangulo who is inevitably destined to be the next president. Pero kung titingnan nyo po, ang mga galaw niya, yung mga asta niya, mga kilos, parang hindi po nararapat, hindi naaangkop para sa isang pangulo, para sa isang pinakamataas na leader. Kasi, unahin po natin ang pinakaunang nakita natin sa kanya ay yung kinilos niya noong si Gloria Arroyo po ay na-demote. Nagalit siya kay Martin Romualdez at tinawag niya itong tambaluslos. At ang mga sumunod doon, mga kilos at mga gawi-gawi na yun nga po, hindi po nararapat na ikilos ng isang mataas na opisyal. Childish, immature. Hindi po maaaring maging leader ang ganyan. Di ba nga po? Ngayon, nung sumunod naman, may mga sumunod na pangyayari yung nag-speech siya na hindi niya mabasa, ayaw niyang bigkasin yung middle name ni President Bongbong Marcos, which is Romualdez. Isang pag-amin na totoo nga na galit siya kay Martin Romualdez. Parang bata. Isip bata. Parang bata. Ngayon naman, medyo gumanda-ganda nung sa airport ulit ito nung papuntang abroad, yung mag-asawang, yung first couple, na naghatid sila sa airport ni Martin Romualdez. At nakita natin doon na dumikit siya kay Martin Romualdez, nakipagbate. Ano ba tawag doon? Umangkla? Umangkla ba? Yung sweet siya kay kay Martin Romualdez. At gulat nga si Martin doon. Maraming tao ang natuwa dahil kumbaga natapos na daw yung gusot, bati na raw na marapat lang naman daw na sa mga leader natin ang ganon, yung walang mga issue, yung bati-bati lang. Pero hindi ako naniwala dun sa angkla-angkla na yun. Siyempre, drama lang yun. At totoo nga,
Kasi later, nung hindi na-approvan yung kanyang hiningi na confidential fund na napakalaki, eto, galit. Galit siya, pati mga supporters niya, pati yung tatay niya. Alam niyo, masyado kayong nagpapahalata ng pagkagahaman ninyo. Sinabi na nga na yung confidential fund ay ililipat sa isang mas karapat-dapat na pagbigyan. Gumamit nun na isang napaka-importante. Diba? Tapos ngayon, nag-i-speech siya, yung bagang nagpaparinig, panayang parinig doon sa mga tao na hindi naman niya tinutumbok, pero alam ng mga tao kung sino. Alam naming mga tao kung sino tinutumbok. Biruin mo yun. Nag-asal bata na naman uli. Porque hindi ibinigay yung hinihingi. Na kung tutuusin, wala naman siyang karapatan para magkaroon ng ganun. Wala sa batas. Hindi maintindihan kung bakit kailangang tanggalin sa kanya at ibigay doon sa dapat na gumamit. Parang bata nga, nung naghihingi, sinabi din naman niya na okay lang naman kung hindi ibigay. We can live without it. It's up to Congress. Ngayon na nagdesisyon yung Congress, nagalit dahil hindi ayon sa gusto niya. Ano yun? Tapos may pasumbong-sumbong pa sa tatay. Nagpapasaklolo. Hello? Yan ba ang tatakbong pangulo? Nagpapasaklolo sa tatay? Ano, papa's girl? Parang walang sariling lakas, mahina ang tuhod, hindi marunong magdesisyon, hindi marunong lumaban ng patas. Bakit kailangan magsumbong? Although, kahit hindi siya magsumbong, alam, natural, alam yun. Dahil parating nasa balita, nasa news, yung mga nangyayari. Siyempre alam niya. Pero, nagsumbong pa rin. So, isip bata, sumbungera. At yung tatay naman, stage father. Parehong hindi marunong mag-isip, hindi marunong tumanggap. Hindi marunong tumanggap ng hindi naman natin pwedeng sabihin pagkakamali. Ano ba? Pagkatalo? Well, siguro pagkatalo dahil gustong-gusto nilang matanggap ang mapasa kamay yung confidential fund. Pero hindi na ibigay. O di natalo. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. At hindi marunong walang ano ba yun, yung konsensya. Bakit magagalit? Para nga yung doon sa mga nagbabantay ng karagatan. Mas kailangan nila, kumbaga. Mas kailangan nila kaysa sa'yo. Dahil sa totoo lang, yung opisina mo, hindi naman talaga nangangailangan yan. Kumbaga luho. Kapritsyo. Yan. That's the right term. Kapritsyo lang
ni Sara itong confidential fund. Tapos ito naman lately, ito na, yun nga, mula nung nagsumbong sa tatay, gera na. Nagsasasalita na yung mga mga sundalo niya. Sila Harry Roque, Salpanelo, yung tatay. Tira ng tira. Nang-aaway na. Alam mo yung grupo ni Sara, mga war freak. Inaaway na nila si Martin Romualdez, inaaway yung Kongreso, dahil lang sa pera. Dahil sa confidential fund na hindi na ibigay. Hindi naman ipinagkakait, inilalagay lang sa tama. Doon sa dapat napagbigyan, yung talagang totoong nangangailangan nung pondong yun. At dahil dyan sa sabihin na nating little war, gera, na sila naman ang nanggegera. Sila po ang nang-aaway, hindi naman itong grupo nila Martin Romualdez. Sila itong galit na galit. Hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap na hindi nila matatanggap. Kaya, panay ang speech na todo parinig. Parinig-parinig ang hilig magparinig. Isip bata. At itong pinakahuli nga, itong pagpunta, pag-alis ni PBBM, papuntang yung foreign trip niya, going to Middle East, dati naman itong ginagawa nila, yung nag-despedida, naghahatid sa airport, yung pre-departure ceremonies. Na doon, dati naman, very close sila nila BBM. Ngayon hindi parang halata mo po na may tension. Parang yung tension sa West Philippine Sea. May tension. Hindi nagbabatian, hindi nagtitinginan. Tapos, pagkatapos ng speech ni BBM, biglang umalis. Walk out. Samantalang dapat magkikipag ano-ano muna siya doon hanggang sa makaalis yung Pangulo. Dati naman niya ginagawa, hinahatid niya hanggang doon sa paanan ng eroplano. Bakit ngayon biglang lumayas? Nagpapahalata. Masyadong nagpapahalata ng pagkaisip bata. Ganyan ba ang gusto nating maging Pangulo? Isip bata? Immature. Spoiled brat. Kaya kayong nanonood sa akin ngayon na makasara, maka-Duterte, mumurahin nyo na naman ako. Tingnan nyo nga mga sarili ninyo. Bakit hindi nyo tingnan yung iniidolo ninyo? Tama ba yung ginagawa? Magagalit kayo sa mga vloggers na nagbibigay ng tamang opinyon, pero kayo tulog sa pansitan. Diba? Isip bata itong idolo ninyo. Immature, childish, spoiled brat. At hindi po natin kailangan ang isang leader na ganyan. Isip bata. At kapag hindi na nakuha ang gusto, magmamaktol at gastador. Gastador. Maano sa pera. Makati ang kamay. Nungka. Sana nga, nagputi na ng ICC yan para hindi na yan matuloy maging Pangulo. Yang mag-amang yan, hindi na sila makabalik ng politika.
Hindi natin kailangan. Hindi natin kailangan, mga kababayan, ng ganyang klaseng leader. Alam na natin kung paano naging leader itong ama. Tapos hindi pa tayo madadala. Papangalawahan pa. Ng isa pang Duterte na immature at isip bata. At ito pong ginagawa nitong mga nangyayaring isnaban na ito, itong mga walkout na ito, hindi po maganda sa paningin ng taong bayan. Mga opisyal, hindi maganda kasi kayo po ang tinitingala namin na kayo ang leader. Dapat nakikita namin sa inyo yung maayos na pag-uugali, maayos na disposisyon sa buhay. Tapos nakikita namin kayo na nag-iisnaban. Nakikita namin yung pagka-immature. Kilos bata. Diba? Pero yung mga tagahanga ng Duterte, tuwang-tuwa sila sa nakikita nila. May nakita ako na vlogger, mga pro-Duterte vlogger Tuwang-tuwa na kesyo inisnap daw ni Bongbong Marcos si Romualdez. Tapos parang gandang-ganda daw si Bongbong Marcos kay Sara. Hello. Masyado naman assuming. Ewan lang mga kababayan, sa pamamagitan ng mga vlog natin, sana naman ay matuto na yung ating mga butante. Matuto silang pumili ng mga magiging leader natin. Yung hindi isip bata yung hindi immature at yung hindi gahaman sa pera. Inchendes. Hanggang dito lang po, mga kababayan. Ito pong muli ang inyong katribo, Sultana de Manila. Maraming salamat sa panonood at see you in my next vlog. Peace.